pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro. Ako si Fea Quilizan de Leon at ito ang Kapitolyo para sa mamamayan. Sa ulo ng ating mga balita, Thailand wagi sa Salong Dagitab, iba pang nanalo ihahayag. Sa pagtatapos ng 2012, disiplina sa pag-iwas sa paputok ng mga Mindoreño, kinilala. Iba pang tampok na nagawa ng pamahalaang panlalawigan sa iba't ibang larangan, inihayag. At kapistahan ng lungsod sa karangalan ng Santo Niño, makulay. Sa detalye ng ating mga balita, hindi may kakaila na mahigit isang buwan ding napasaya ng pamunuan ni Governor Boy Umali ang pamilyang Mindoreño sa pamamagitan ng programang ipinatutupad tuwing magpapasko ang Salong Dagitab. Dahil isa rin itong pa-contest sa mga tanggapan sa Kapitolyo na ngayong taon nga ay may temang Christmas Around the World, kaya tunay na nagpasiklaban ang mga ito sa magagandang dekorasyon upang masungkit ang major prizes. Alamin natin ang mga nanalo ngayong taon sa Salong Dagitab. Narito ang report. Sa final judging noong Disyembre 21, sumingkad ang ganda ng mga dekorasyong pamasko sa bawat tanggapan gamit ang pangalan ng mga bansa na kanilang kinakatawan. Ito ang natitirang 70% na lubhang hinabol ng bawat tanggapan. At nang sumapit ang paghahayag ng mga nanalo noong Disyembre 28 sa Capitol Night sa pangunguna ng Salong Dagitab Steering Committee na pinamumunuan ni Provincial Administrator Angel Saulong, iprinisenta ng Provincial Information Office ang bawat entry at ang mga pumasok sa finalist matapos pagsama-samahin ng hurado ang score ng bawat tanggapan simula sa first judging hanggang final judging na may kabuoang 100%. Sa finalist na top 2 score sa bawat kontinente, pumasok ang mga sumusunod.
buwan sa bawat kontinente ay otomatikong tumanggap ng 10,000 piso. Dahil palaging buhay na mga ilaw na kumukutitap sa lahat ng tanggapang nasasakupan, pinakamataas ang naging score ng mga hurado sa kontinente ng North America. Pumangalawa ang punong-puno ng konseptong mga bansa sa South America. Pumangatlo ang Europe, pumang-apat ang Asia, at pumanglima ang Africa. Tumanggap ng cash prizes na 50,000 pesos, 40,000 pesos, 30,000 pesos, 20,000 pesos at 10,000 pesos ang mga nanalo ayon sa pagkakasunod-sunod. Matapos mapili ang mga finalists, naging back to zero ang judging at dito napili ang nangunang 5 sa overall judging. Sa kakit-akit ng mga ilaw at ipinakitang konsepto, itinanghal na panalo ang Thailand na kinatawan ng Geo Extension Office. Sa mga natural na ginamit sa pagkakaisa at aktibong pakikilaho sa pagganap sa iba't ibang katauhan ng mga taong nito sa mismong gabi ng judging, napili ng hurado bilang pangalawa ang Canada na kinatawan ng National Red Cross Office. Dahil naman sa overall appearance, pumangatlo ang Netherlands na kinatawan ng Department of Health at sa solemnity na dating sa mga pumapasyal, pumang-apat ang Ecuador na kinatawan ng Public Employment Service Office at ang Maryland ang pumanglima na kinatawan ng Provincial Engineering Office. Tumanggap ang mga nabanggit ng cash prize na 25,000 pesos, 20,000 pesos, 15,000 pesos, 10,000 pesos at 5,000 pesos ayon sa pagkakasunod-sunod. Bumuo ng hurado sa 3 bugso ng paghatol, sina Father Simple Bungkin mula sa religious sector, Mrs. Honey Brotonel mula sa business sector, Mr. Matunan mula sa education sector, Ginang Lucy Tolentino at Ginang Chona Goco. Sa kabuuan, naging malaki ang bahagi ng salong dagitab sa kasiyahang nadama ng mga Mindoreño sa nakalipas na Kapaskuhan dahil na rin sa nagkaroon ng gabi-gabing pasyalan ang bawat pamilya, magkakaibigan at lubos itong ikinasiya ng mga bata. Maliban dito, naging bahagi rin ng masayang alaala ng Pasko ng taong ito ang ilan pang naging kasiyahan sa Kapitolyo tulad ng pagbibigayan ng regalo at syempre ang pagbibigay sa kapwa lalong-lalo na sa mga bata. Dahil sinasabi nga nila ang Pasko raw ay higit na para sa mga bata. At sa susunod na panahon ng Kapaskuhan, muling aabangan ng mga Mindoreño ang salong dagitab na ayon sa punong lalawigan, sisikapin itong higit pa itong mapaganda at makapagbigay kasiyahan sa kanyang mga kababayang Mindoreño. Kumpara sa mga nakaraang taon na maaga pa lamang bago sumapit ang bagong taon, marami nang dinadala sa mga ospital na natamaan o nasabugan ng paputok. Subalit ngayong taon, nakatutuwang ibalita sa ating mga kababayan na hindi na po ganoon karami ang naging pasyente na may kaugnayan sa paputok. Katunayan dito sa lungsod ng Calapan, bihira po ang ospital na nagkaroon ng maraming pasyente na nasabugan ng paputok. Sa ating bagong provincial hospital, ayon kay Provincial Health Officer Dr. Norman Ligaspi, 4 po ang naging pasyente rito. Meron pong iba pang ospital na 2 lamang ang naging pasyente at meron din pong ospital na unabis walang nadalang pasyente na may kaugnayan sa paputok. Dito binabati ni Governor Boy ang ating mga kababayan na tila nagkaroon na ng disiplina at nabawasan ang mga naging pasaway ngayong taon. Gusto kong batiin kayo, happy holidays. Nakaraos tayo ng Christmas, New Year's, Fiesta, Three Kings at maganda yung mga nangyari na kaganapan dito sa atin sa lalawigan. Isa na rito yung katulad ng mga naputukan ng bagong taon. Ang balita ko konti lang sa probinsya, parang 4 lang. At doon sa ibang mga ospital dito sa Santa Maria Village parang 2 lang. So mukhang nag-iingat tayo ngayon at mukhang maganda yung mga naging programa ng health na kung saan ng DOH ay tayo ngayon ay ang laki ng ibinawas doon sa mga naputukan last year. Kaya muli congratulations sa health sa DOH at saka siyempre sa ating ding mga staff sa provincial, mga natin dyan, doctors, nurses na kung saan talagang naghanda at
nagkampanya para dito sa paglaban sa paputok sa 2013 nung New Year. So sa inyo lahat, maraming salamat sa pagsuporta sa mga programa natin at ituloy po natin ito. At ulitin ko sa inyo, lahat po ng mga programa natin, makikita nyo na ginawa natin ng mga nakaraan, ito next year ay ile-level up pa natin. Gaganda ang panahon natin, aayusin pa natin sa pakikipagtulungan sa lahat ng mga, sa inyo po lahat. Hindi po natin ma-attain ito, hindi po natin magagawa ito kung hindi po namin kayo kasama. Kaya sa inyo lahat, maraming salamat at muli, Happy Holidays. Sa mga iilang nasabugan pa rin ng paputok, sana po maging aral na ito sa inyo at isipin na kayo na lamang po ang natitirang pasaway dito sa ating lalawigan. Sana po sa susunod na taon ay hindi na tayo gumamit ng paputok. Maging sapat na lamang sa paggamit ng lusis at yung mga nakaluluwag naman ay mga fireworks display na nakapagbibigay ng kasiyahan pa habang pinapanood ng iba sa pagsalubong sa bagong taon. Samantala, naging makulay at masaya ang mga Kalapeño sa pagdaraos nito ng kanilang kapistahan sa karangalan ni Santo Niño. Narito po ang report. Sa mga samut-saring gawain, naging masaya at makulay ang nakaraang pista ng lungsod ng Calapan. Naging tapok dito ang Search for Miss Calapan City na ang titulo ay pinagwagian ni Jaziel Macalindong. Nagkaroon din ng Search for Little Mr. and Miss Calapan City na pinaglabanan ng 10 paaralan at ang titulong ito ay nakuha ni Magno at Taluba ng AMS West District at iba pang mga masisiglang gawain. Higit din itong pinasaya ng celebrity show na nilahukan ng mga artista kabilang sina PBB Teen Edition Season 2 Big Winner EJ Falcon at PBB Teen Edition Second Place winner Karen Reyes na nakisayaw ng Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Brian Termulio na kabilang sa teleseryeng Walang Hanggan, X Factor Philippines second runner-up boy band, at ang sikat na komedya ng ABS-CBN na si Poo. Meron pa ngayon, Marcelito Kumoy. Kapapangit. Sa nanay ko, Nay, bakit naman ganito? Kasi binigay mo mukha sa akin. Lahat naman ng mga kamag-anak ko, may mga itsura magaganda. Gwapo, mistiso, ba't para ako lang yata, na iba? Naging panauhin sa naturang kapistahan si Governor Alfonso V. Umali Jr. na nakasama ni na City Mayor Doy Lacion at City Vice Mayor Jojo Perez. Ipagpatuloy po natin itong ganitong pakikiisa. Lagi po tayo mag-usap, mag-unawaan, sa ganun tuloy-tuloy itong biyaya na nakakamta natin. Sa inyo po lahat, kanina, nakakatuwa ho yung fireworks. Sabi ko, ang ganda nitong fireworks nito. Iisa po ang sinisipat natin. At ito ay tingin ko, ito yung napakaganda. Lahat tayo nakikisa, lahat tayo tumitingin sa pag-asa, hindi lamang ng Calapan City, malapay ng buong lalawigan ng Silangang Mindoro. Atin pong lungsod ay hindi masyadong dinalaw o walang dumating na talagang napakalaking sakuna o kalamidad. Lahat ng achievements at lahat ng awards na natanggap ng lungsod ng Calapan. Kaya dapat ipagpasalamat lamang natin sa ating pong mahal na patrong si Santo Niño. Ang tema po natin ngayong piyestang ito ay kapag si Santo Niño ang kaagapay, mas gaganda ang ating buhay. At sana ho next year, ang darating na 2013 ay mas maging maganda at maging maayos para sa ating lungsod ng Calapan, para sa ating mga pamilya. Kasama ng mga Kalapeño sumaksi sa fireworks display ang 3 opisyal na nabanggit. Bago ang fireworks display, nagsama-sama ang mga deboto ni Patrong Santo Niño sa isang grand procession sa Kalunsuran. Kinagiliwan ding panoorin ng mga Kalapeño ang street dancing. Sa kabuuan, ang mga naging kaganapan sa nakaraang pista ng lungsod ng Calapan ay magsisilbing inspirasyon sa mga Kalapeño at magbubunsod sa mga namumuno rito
na higit pang pagbutihin ang serbisyo sa mga Kalapeño. Ang kabuoang pista ay sa ilalim ng pangangasiwa ni City Vice Mayor at Fiesta Executive Committee Chairman Jojo Perez.